Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Samuel, taong 1958, Mindoro. Nang mga panahong ito, binata pa lang ako at naninirahan kasama ang aking ina. Isa sa pinagkakakitaan ko noon ay ang pagmimina kasama si Tio Ernesto at ang anak niyang si Wilma. Anak, nasabi mo na ba sa Tio Ernesto mo na gusto mong sumama sa kanila ni Wilma sa bundok kung saan sila nagmimina? Oo nga po, hindi pa po, Nay. Siguro mamayang hapon. Pupuntahan ko po si Tio Ernesto sa bahay nila para sabihin sa kanya ang tungkol doon. O sige, ikaw ang bahala. Siya nga pala, narinig mo na ba ang balita tungkol sa nangyari sa kabilang baryo? Ano naman pong balita yun, Nay? May ilang taga roon ang nabiktima ng aswang. Ay Diyos ko! Natagpuan lang na wala ng buhay sa palayan. Wak-wak pa ang tiyan at halos wala nang natira sa mga laman loob ng mga taong yun. Ay, naku po. Nagsisimula na namang magasik ng kasamaan nila ang mga aswang na yan, Nay. Naku, panigurado sa mga susunod na araw kaya linggo. Maging dito sa baryo natin. Naku, magkakaroon din ng mga pabibiktima ng mga hayop na yan. Ay kaya nga nababahala na rin ang mga kanayon natin dahil doon. Samuel, kapag umalis na kayo ng Tio Ernesto mo, mag-iingat kayong tatlo sa mga aswang. At baka may makainkwentro kayong mga ganong nilalang. Delikado yan. At baka pati kayo ay mabiktima pa ng mga ito. Basta wag po kayong mag-alala, Nay, ha? Hindi po ako mapapahamak sa mga aswang na yun. Naku, subukan lang nila, no? At baka katikim talaga sa akin yung mga aswang na yan. Marunong yata makipaglaban tong anak ninyo, no? Dahil sinanay ako ni Tio Ernesto. Ay, ikaw talaga, Samuel. Kahit na, huwag ka pa rin pakampante. Oo na po, Nay. Hindi na umimik noon si Nanay. Kinahapunan, nagpaalam ako sa kanya na pupunta ako sa bahay ni na Tio Ernesto para kausapin ito sa balak kong sumunod sa kanilang pagmimina. Hinayaan ako ni Nanay at pinagsabihan na huwag magpapagabi nang uwi. Kaya tumangulang ako sa kanya. Pagkarating ko naman sa bahay ni na Tio Ernesto, naabutan ko sila ni Wilma na nagkakape. Oh, Samuel! Ay mabuti naman at napadalaw ka rito sa bahay namin. O ano, may kailangan ka ba? Ah, ang totoo po niyan, Tio, gusto ko lang po sana kayong makausap. Gusto ko po sana sumamang magmina sa inyo sa pupuntahan ninyong bundok ni Wilma. Naku, sayang din po ang kikitain ko sakali. Ba, kung gusto mo talagang sumama, di sige. Alis tayo. 4 araw mula ngayon, ha? Papupuntahin ko na lang din si Wilma sa bahay ninyo sa araw na yon. Sige po, Tio Ernesto. Naku, maraming salamat po, ha. Ay, isa nga po pala, Tio. Totoo po ba na nananalasa na naman ng mga aswang sa kanayunan? Sabi kasi ni Nanay sa akin may natagpo ang bangkay sa kabilang baryo At aswang daw ang nambibiktima. Naku, Samuel, huwag ka nang magtataka pa sa mga bagay na yan. May mga aswang sa mga nayon dito sa atin. Kaya naman hindi na imposible na bumalik ulit sila para manalasa. Malay natin, may mga tribo na pala mga aswang na naninirahan sa isa sa mga baryo rito. Kaya nga po Ay naku, wala talagang magawa mga nilalang na yun no? Dapat talaga sa kanila tinutugis at pinapatay Gaya ng ginagawa ng mga tao noon. Nakalimutan ko na nga pong pangalan ng bantog na mananugis, yung ikinakwento sa akin ni Nanay. Basta wag mo nang isipin ang tungkol doon. Kung sakali bang hanggang dito sa baryo natin manalasa sila, may siguradong pagsisisiyan nila ang bagay na yun, no? At hindi papayag yung mga taong nandito sa atin na manalasa ang mga nilalang na yun, no? Abay lalo na ako. Hahanapin ko sila at papatin kapag nagkataon. Nakuha ko rin po. Subukan lang talaga nila.
O di ba? May kakayahan naman tayo makipaglaban kaya hindi dapat tayo matakot sa mga nilalang na yon. Ay, teka siya nga pala. Tungkol sa pagbibila kailangan pala magtagal tayo sa bundok na pupuntahan natin ha. Alam mo namang may mga kakumpetensya rin tayong ibang tao pagdating sa bagay na yun kaya kailangan nating maunahan sila sa lugar nang sa gayon mas marami tayong makuwang ginto kumpara sa kanila. Sige po, Tiyo. Naiintindihan ko naman po yun. Mas mabuti nga po yung ganun nang mabantayan natin ang lugar kung saan tayo magmimina. Baka kasi maagahan nila Mawawalan pa tayo ng kikitain dahil doon. Yun nga din ang iniisip ko siya basta ha. Uunahan natin sila roon. Sige po. Naku, maraming salamat po, Tiyo ha. Mauna na po ako sa inyo. Maraming salamat po ulit. Sige Samuel, mag-iingat ka ha. Nang mga sumunod na araw, mas naging maugong panoon ang bali-balita tungkol sa pananalasa ng mga aswang. Nagdalawang isip naman si nanay na payagan akong sumama kay Tio Ernesto dahil doon. Kinausap ko naman siya tungkol sa bagay na iyon. At dahil sa pagbibilit ko sa kanya, wala na ring nagawa ang aking ina kung hindi ang hayaan ako. Nang dumating nga ang araw na iyon, nagpunta si Wilma sa bahay namin. Gaya ng sabi ni Tio Ernesto sa akin. Uy, Kuya Samuel! Ako, mabuti naman at naubutan kita dito sa labas ng bahay ninyo. Uy, Wilma! Pinapunta ka ba rito ni Tio Ernesto? Oo, Kuya. Pinapasabi lang po ni tatay na mamayang alas 5 na tayo aalis. Papunta dun sa bundok kung saan tayo magmimina. Malayo-layo pa po yun kaya kailangan natin manatili roon ng 1 linggo. O kaya naman higit pa. Para naman makarami tayo ng mamiminang ginto, no? Ayos lang naman po siguro sa inyo yun, no? Tsaka kay Tia Kana. Ay, naku naman no. Nakausap ko na si nanay tungkol doon. Okay, sige Wilma. Sabihin mo kay Tio Ernesto na paghahandaan ko ng pag-alis natin ha. Nasabi na rin naman sa akin ni Tio ang tungkol sa mga kakumpetensya natin mga minero kaya tama si Tio na kailangan nating bantayan para hindi tayo maunahan ng mga yun. Oo nga po, Kuya Samuel. Yun din yung sinabi ni tatay sa akin Naku, paniguradong marami rin sila dun. Kaya siguradong wala na tayong makukuhang ginturon kapag naunahan nila tayo. Kaya nga, mananatili tayo roon ng mga ilang araw at gabi para hindi tayo masalisihan ng mga kakumpetensya natin, Kuya. Tama nga yun. Mas mabuti nga yun, Wilma. Sige na po, Kuya Samuel. Pumunta na lang po kayo sa bahay namin mamaya, ha? Hihintayin ka po namin ni tatay. Sige Wilma. Naku, swerte talaga ni Tio Ernesto sa'yo. Dahil masipag ka rin maghanap buhay. Oo naman, Kuya. Lalo na't kailangan Siya, alis na po ako. Kita na lang po tayo mamayang hapon, Kuya Samuel. Okay, sige. Mag-ingat ka. Opo! Pagkaalis ni Wilma, pumasok ako sa loob ng bahay namin. Inihanda ko na ang mga gamit na dadalhin ko noon para sa aming pag-alis. Naidlip lang din ako at nang magising ako mga bandang alas 4 ng hapon, nagpasya na akong kumain. Saktong natapos na ako sa pagkain nang dumating si nanay. Anak, akala ko ba'y aalis kayo ngayon ni Tio Ernesto mo papunta sa bundok kung saan kayo magmimina? Opo nay. Tapos na po akong kumain at maghahanda na lang po akong umalis. Saktong nandito na po kayo kaya hindi ko na kailangan maghintay pa para magpaalam po sa inyo. Sige anak, mag-iingat kayo sa pupuntahan ninyong bundok ha. Matagal pa naman kayo mananatili roon. Ay naku, wag na po kayong mag-alala sa akin, nay. Kaya ko na po ang sarili ko Basta wag na pong isipin na mapapahamak ako ha. Dahil hindi naman mangyayari yun kasama ko naman po sina Tio Ernesto, tsaka si Wilma. Ay, alam ko naman yon, Samuel. Sadyang hindi ko lang mapigilan na makaramdam ng pag-aalala. Lalo na't mawawalay ka sa akin ng ilang araw. Isa pa, malay natin kung may mga aswang na nakatira sa bundok na yon. At baka sila pa ang magiging dahilan kung bakit papapahamak kayo roon.
Kayo po talaga, Nay. Kung ano-anong iniisip ninyo eh. Wala pong mga aswang doon at kung meron man po, hindi ko naman po pababayaan ng sarili ko na mapahabak dahil sa kanila, no? Hindi rin po kami pababayaan ni Tio Ernesto roon, Nay. Oh, siya. Sige. Basta iingatan mo ang sarili mo roon, Samuel. Buhay at wala kang sugat na umalis rito sa bahay, dapat ganun ka ring babalik dito. Opo, Nay. Huwag din po kayo malungkot ha habang wala ako rito ha. Nakakapangit pa naman po ang pagiging malungkutin. Ikaw talaga, Samuel. Sige na, ayusin mo na ang sarili mo roon at maging ang mga gamit na dadalhin mo. Anong oras na at baka hinihintay ka ng Tio Ernesto at ng pinsan mo? Nay, opo, sige po, Nay. Nagpaalam na ako noon kay Nanay at umalis sa bahay namin. Dumiretso na ako sa bahay ni na Tio Ernesto. Malayo pa lang ako sa kubo nila. Natanaw ko na sina Wilma na palabas doon. Nang makita nila akong dalawa, kinawayan ako ng pinsan ko. Dahil doon, binilisan ko ang paglakad hanggang sa makalapit na ako sa kanila. Oh, sakto lang din palang pagdating mo rito, Samuel ah. Oo nga po, Tio Ernesto. Nag-usap pa po kami ni Nanay dahilan para matagalan po ako eh. Ay nako, mabuti naman at hindi ka na talaga pinigilan ng nanay mo ngayon no. Alam mo naman si Ate Kada, labis kong mag-alala yun sa'yo eh. Lalo na, kayong dalawa lang din ang magkatuwang sa buhay, hindi ba? Hindi po, Tio. Pinag-iingat lang po ako at baka may aswang nga daw po sa bundok na pupuntahan natin. Ay naku, yan talagang si Ate Kada. Ano, alis na ba tayo? Iaabuti ng halos 1 oras ang paglalakad natin kaya siguradong gagabihin tayo sa daan. Sige po, Tio. Bilisan na lang po natin ang paglalakad natin. O siya, sige, tayo na. Opo, Tio. Sinabi ko na kay Wilma na bukas na lang sana tayo alis. Pero naisip ko rin baka maunahan pa tayo ng ibang binero dun eh. Mas mabuti nang doon na tayo matulog ngayong gabi para maaga tayo makapagsimula bukas. Yun na magiging gawain natin sa ilang araw na pananatili natin doon. Ay naku, tama nga naman po kayo, Tio. Tsaka isa pa, kailangan din nating bilisan ng pagbimina doon. Bago pa man makarating ang iba nating kakumpetensya. Oo nga, Samuel eh. Basta yun ang gagawin natin, ha? Sige po, Tio. Uy, teka, Wilma. Uy, ayos ka lang ba? Kanina ka pa tumatihimik dyan ah. Ayos lang ako, Kuya Samuel. May iniisip lang ako eh. Tungkol doon sa sinabi mo kanina. Yung tungkol ba sa aswang? Oo, Kuya eh. Hindi rin kasi malabo yung iniisip ni Tia Kani eh. Paano kung tama nga na may aswang nga ron? Naku, Wilma. Huwag mo nang isipin ang tungkol doon. Binibigyan mo lang naman ng takot at pangamba yung sarili mo eh. Oo nga, tama si Samuel, Wilma. May aswang man doon o wala. Basta maging handa na lang tayo sa mga posibleng mangyari. Habang nananatili tayo roon. Kaya nga rin may mga dala akong itak eh. Para naman kahit papano may armas tayo panlaban sakaling mapahamak tayo roon. Lalo na sa mga mababangis na hayop o kaya mga aswang na yan. Hindi na kami nakaimik noon ni Wilma. Tahimik lang kaming naglalakad habang nakasunod kay Tio Ernesto. Dahil inabot kami ng gabi sa daan, tanging lampara na dala namin ang nagsilbing ilaw naming tatlo. Habang mabilis na naglalakad sa mga kagubatang nadadaanan namin. Naging alerto lang din kaming tatlo noon dahil iniisip namin na baka may sumugod na mabangis na hayop. Sa kabutihang palad, walang naging problema sa aming paglalakbay hanggang sa nakarating kami sa bundok kung saan kami magbimina. Kaagad kaming naghanap ng mapagpupwestuhan at naglatag ng dala naming higaan. Pagkatapos, pasya na kaming magpahinga dahil nakaramdam kami ng pagod. Uy Samuel, Wilma,
Mauna na kayong umidlip ha. Magmamatsyag lang ako ng ilang sandali at susunod na rin ako sa inyo matulog. Bakit po? May problema po ba, Tio? Mukhang hindi po yata kayo mapakali dyan. Wala naman, Samuel. Siguro, dahil kakarating lang din natin dito. Kaya ang bigat ng pakiramdam ko pero wag mo na lang isipin ang sinabi ko ha. Baka kasi sabihin ninyong tinatakot ko kayong dalawa ni Wilma Ay, naku. Hindi ka naman mag-isa, Tio kanina pa talaga ramdam ko na parang may nakamasid sa atin dito siguro, ganun lang po talaga. Basta, baguhan po sa isang lugar. Siguro nga, ganun nga. O siya. Wilma, mauna ka nang matulog ha. Alam kong pagod ka na Sasamahan ko na lang muna si Tio Ernesto na magmatsyag sa paligid natin. Sige po. Matutulog na po ako, Tay. Kuya Samuel. Siya, sige anak. Matulog ka na mabuti ha. Maaga pa tayo magsisimula sa pagtatrabaho bukas. Opo, Tay. Ikaw, sigurado ka bang hindi ka pa matutulog, Samuel? Mukhang hindi na po muna, Tio. Sabay na lang po tayong matulog. Gusto ko ring makiramdam muna sa lugar na to baka kasi may mabangis na hayop dito at matsyempuan natin. Sayang din. Baka pwede natin gawing pagkain yan. Tama ka nga rin naman doon. Siya, sige, ikaw ang bahala. Wala naman po sigurong aswang sa lugar na to, Tio Ernesto, no? Na mambibiktima sa atin. Ngayong nandito na tayo di ko rin alam kung masasabi ko ba na wala talagang aswang dito, Samuel. Kung papakiramdaman natin ang paligid natin ngayong gabi, baka wala naman, hindi ba? Siguro, dala lang din ang pagod na nararamdaman ko. Siguro nga po, Tio. Winawaksi ko na nga lang din ng kakaibang nararamdaman ko Naku, mas mabuti na yon. Ang sa ngayon hindi ka na makaramdam ng takot. Pero kung hindi talaga may iwasan na may mga aswang na nananatili sa lugar na ito, naku, huwag lang silang magkamaling sugurin tayo. At gawan na masama. Hindi ako magdadalawang isip na labanan sila at patayin. Naku, ako rin po, Tio, no? Subukan lang ng mga nilalang na yun dahil mahahanap nila ang katapat nila. Oo nga, tama ka nga riyan. Siya. Mukhang tahimik naman ang paligid natin ngayong gabi. Matulog na rin tayo sa bed. Maaga tayo magigising bukas para simulan ng trabaho natin dito. Sige po, Tia. Mahimbing ang tulog naming tatlo noon dahil sa pagod na naramdaman namin. Kinaumagahan, maaga kaming nagising ni na Tio at Wilma. Gaya ng napag-usapan namin, kaagad naming sinimulan ang pagmimina roon. Hindi naman kami nabigo dahil may mga ilang ginturing kaming nakuha sa unang araw namin doon. Ganoon na lang ang tuwa namin dahil wala pang ibang minero ang nagagawi roon. Dahilan para masolo talaga namin ang lugar. Ito na nga ba sinasabi ko sa inyo, Samuel, Wilma Naku, mabuti na lang at nauna tayo sa lugar na ito. Kaya tingin ko makakarami tayo ng mamimidang ginto. Naku, oo nga po, Tio kung ikukumpara sa iba nating napuntahan noon, mas marami tayong nakukuha dito, no? Kahit unang araw pa lang natin. Naku magpatuloy lang tayo sa ginagawa natin ha. Kung ilang araw tayong mananatili dito tiba-tiba tayo pag-uwi natin sa ating baryo. Dahil sa dami ng ginto na makukuha natin sa bundok na ito. Naku, tama po kayo, Tay. Sana nga maging makabuluhan ang pagbibida natin dito kung ganoon nga mangyayari. Naku, sigurado yung Tio Ernesto, no? Kung magpunta man ng iba nating mga kakompetensya dito. Naku, nauna na tayong makakuha ng maraming ginto Tama ka nga, Samuel. Sige na. Pag-igihan pa natin ang pag-uukaya at nang makapagpahinga tayo kagad kahit isang oras lang bago magpatuloy ulit sa pagtatrabaho natin. Sige po, Tay. Apo, masusunod po, Tio Ernesto. Naging maganda ang unang araw ng pagtatrabaho namin, maging ng mga sumunod pa. Payapa rin ang paligid namin tuwing gabi. Kaya inakala namin na wala na kaming magiging problema. Hanggang sa makauwi kami noon sa aming baryo.
Nang ikatlong gabi na namin sa bundok na iyon, nagsimula akong makaramdam na parang may nagmamasid sa aming tatlo na ipinagsawalang bahala ko ng una dahil inisip ko lang na dahil sa pagod ito. Hanggang sa isang beses noon, hindi ako makatulog dahil may kakaiba kong naramdaman sa paligid namin. Dahil doon, minabuti ko munang umupo para matyagan ang paligid. Hanggang sa may napansin akong gumagalaw sa bahagi kung saan kami nagmina nina Tio Ernesto at Wilma. Teka sandali. Parang may mga tao ron sa miniminahan namin ni Tio. Naku, sigurado ako sila ang kukompetensya namin kaya kailangan kong gisingin si Tio Ernesto. Tio Ernesto, gumising po muna kayo. Samuel. Teka, ano bang problema mo at bakit ginigising mo ko ha? Sarap sana ng tulog ko eh. Tio Ernesto, hinahanyo lang po ang boses ninyo. Baka marinig tayo ng mga taong naroon sa bahagi kung saan tayo nagbibina eh. Teka, tao? Anong ibig mo sabihin, Samuel? Tignan niyo po roon, no, Tio. May mga tao po roon na parang naghuhukay eh. Sigurado kung sila pong mga kakumpetensya nating mga minero. At naghuhukay sila sa bahaging yun kung saan tayo nangunguha ng maraming ginto. Teka, tignan ko nga. Tama ka nga sa sinabi mo, Samuel ah. Naku, hindi maganda ito. Kailangan nating itago ng mabuti ang mga nakuha natin ginto. Dahil baka may balak din silang nakawin ito sa atin eh. Naku, mauuwi sa walang paghihirap natin kapag nangyari nga yun. Sige po. Yan ang pong susunod na gagawin natin, Tio Ernesto. Mukhang kailangan natin silang kausapin. Hindi ako makakapayag na makuha nila ang gintong pinaghirapan natin kung kaya, no? Ako rin, Tio. Pero napapaisip din po ako eh. Bakit, Samuel? Gabi na po ito para magpunta sila rito at maghukay ng ginto, Tio eh. Wala pa silang dalang mga ilaw kaya mahihirapan po sila. Paano kaya kung mga aswang pala yun, Tio? Naku, Tio Ernesto. Baka may balak silang iba sa lugar na to. Baka may ililibing silang mga katawan ng biniktima nila. Naku, ewan ko nga sa mga taong yan. Mabuti pa siguro. Alamin na lang natin kung tama ang hinala natin sila ang mga minerong kakumpetensya natin, ha? O kaya yung mga aswang gaya ng sabi mo, Samuel. Sige po kung yan po ang gusto niya, Tio. Tara na po. Lapitan na po natin sila. Sige, Samuel. Ang mabuti pa, dalhin natin ang mga itak natin, ha? Dahil sa sinabi mo, mukhang kinutuban din ako ng hindi maganda eh. Sige po, Tio Ernesto. Dala ang mga itak naming dalawa. Nagsimula na kaming maglakad palapit sa mga taong nakikita naming nakuhukay sa bahaging kung saan kami nagmimina noon. Habang papalapit kami sa mga tao roon, nagsisitaasan ang mga balahibo ko. Nakakaramdam ako ng kakaibang kaba sa hindi malamang dahilan. Nang halos 2 dipa na lang ang layo namin sa kanila ni Tio, napahinto kami sa paglalakad dahil may napapansin kami sa mga ito. Hoy! Anong ginagawa niyo rito? Nang ganitong oras, ha? Teka, Tio Ernesto. Mukhang hindi po tao ang mga yan ah. Tignan niyo po ang mga anyo nila. Lalo nang nagbabaga nila mga mata. Tama ka nga, Samuel. Mga aswang ang mga nilalang na yan. Ako, hindi maganda to. Teka, ano na pong gagawin natin, Tio? Baka susugurin nila tayo. Dahil sa ginawa natin pang i-istorbo sa ginagawa nila. Ngayon, ay may sagot na sa tanong natin. Kung may aswang ba dito o wala, nasa harapan na natin sila. Hindi tayo atras, Samuel. Kung sakaling nga atake sila sa atin, lalaban tayo. Wala sa angkan natin ang tuwag. Lalo na pagdating sa ganitong sitwasyon. Opo, Tio. Handa po ko makipaglaban sa kanila kung kinakailangan. Mabuti naman kung gano'n. Maganda ka lang, Samuel, ha? At kapag nagsimula na sila sumugot, salubungin natin sila at makipagpuno sa kanila ng patayan, ha? Sige po, Tio. Umanda kayo! Hindi man namin alam kung ginto ba talaga ang pakay ninyo rito o may iba pa. Pero hindi namin kaya mabiktima kami.
Huwag kayong mag-alala, Ernesto, Samuel. Hindi naman namin kayo sasaktan kung hahayaan lang ninyo kami mag-ukay rito. Huwag kayong mangingialam at hindi rin namin kayo pakikialaman. Teka, paano kilalanin niyo kami ni Tio Ernesto? Oo nga! Sino ba kayo ha? At ano ba talagang pakay ninyo sa lugar na ito? Hindi na mahalaga kung sino kami. Hindi namin pwede sabihin sa iyo kung anong pakay namin dito at bakit nag-uukay kami ng ganitong oras. Kung ayaw ninyong masaktan, umalis na lang kayo rito at bumalik sa mga pwesto ninyo. Wala kaming balak sa inyo dahil hindi kayo ang ibinunta namin dito. Nakakapagtaka lang naman kasi kung bakit kilala nyo kami ni Samuel. Hindi namin kayo kilala at hindi kami pamilyar sa inyo. Yun ang inaakala mo. Kilala nyo kami pero hindi nyo alam na ganitong uri kami ng mga nilalang. Sige na, Ernesto. Bumalik na kayo at magpahinga. Hayaan na ninyo kami rito nang sa gayon makuha namin ang kung anong pakay namin dito. Kung susunod kayo sa sinasabi ko, walang magiging problema sa pagitan nating lahat. Ano ba hindi namin gagawin kung ano ang sinasabi ninyo? Maaari kaming manganib sa mga nilalang na tulad ninyo. Kaya hindi namin nahayaan na umabot pa roon ang aming sitwasyon kapag hinayaan namin kayo ngayong gabi. Hindi ko akalaing ganyan kapalakatapang, Ernesto. Hindi na namin kayo pinakikialaman sa mga gintong nakuha ninyo dahil hindi yun ang gusto naming makuha sa bundok dito. Kung ako sa inyo, huwag na kayong magmatigas pa dahil hindi rin kami magdadalawang isip na patayin kayo sakaling kalabanin ninyo kami. Wala akong pakialam kung lalabanan ninyo kami. Dahil handa rin kaming gawin ang bagay na yon. Sabi, ihanda mo sarili mo. At sigurado susugurin nila tayo. Opo, Tio! Nasa ganoong sitwasyon kami nang dumating si Wilma. May hawak din siyang itak at mabilis siyang lumapit sa amin. Napailing na lang kami ni Tio dahil nagising pala siya. Pero wala na rin kaming nagawa pa. Dahil handa rin makipaglaban sa mga aswang ang pinsan ko. Nagsiangilan nga noon ang mga nilalang. At walang ano-ano, mabilis silang sumugod sa amin. Gaya ng sabi ni Tio Ernesto, sinalubong namin sila at nagsimulang makipaglaban sa kanila. Wilma! Ikaw na sa isang aswang na yon! At kami nang bahala ni Samuel sa abat pa! Opo, Tay! Akin na po yung dalawa. At sa inyo na po yung dalawang iba pa, Tio Ernesto. Sige, Samuel. Mas mabuti pa nga kung ganoon. Huwag kayong magdadalawang isip na patayin sila! Kung hindi natin sila mapapatay, tayo madedehado at baka tayo magawa nilang paslangin! Opo! Gagawin ko po ang sinabi ninyo, Tio. Pumunta kayo sa akin! Kapag nahuli ko kayong dalawa, batagain ko po ang katawan ninyo hanggang sa mawalan kayo ng buhay! Huwag nating hayaang mangyari yun, mga kasama. Sila ang dapat nating patayin dahil hindi sila mapakiusapan. Hindi kami nakikinig sa mga aswang na halangang kaluluwa! Lalo na at hindi namin alam ang bagay ninyo sa lugar nito! Hindi na ninyo kailangan malaman ang tungkol doon. Basta hindi ginto ang pakay namin dito sa pagkakataong ito. Ayaw na namin makipagkumpitensya sa inyo, Ernesto, sa pagmimila ng ginto. Dahil mas malaga ang hinahanap namin. Teka, anong ibig sabihin? Huwag na nating patagalin pa ang laban sa kanila, mga kasama. Kailangan natin makita ang hinahanap natin na walang ibang sagabal. Patayin natin sila bago pa man may dumating na iba pang kalaban. Hindi na kami tinigilan ng mga nilalang na yun at sunod-sunod nilang kaming inatake. Dahil doon, itinuon na lang namin ang aming atensyon sa pagkikipaglaban sa kanila. Nagawa namang pabagsakin ni Wilma ang aswang na kalaban niya nang mataga niya ng ilang beses sa bandang liig. Nagalit ang iba pang mga aswang kaya mas naging agresibo sila. Pinagtulungan namin ni Wilma ang dalawang aswang na kalaban ko hanggang sa nagawa naming tamaan ng mga taga ang mga ito
sa kanilang likuran at dibdib. Patuloy pa rin nakikipaglaban si Tio Ernesto sa dalawang nilalang hanggang sa napabagsak niya rin ang isa sa kanila nang mataga niya ito sa lalamunan. Hindi ko inaasahan noon na maitutulak ako ng kalaban naming aswang dahilan para mahulog ako sa hukay nila. Kuya Samuel! Samuel! Ayos ka na pa riyan? Teka, sandali lang. Tatapusin ko lang ang aswang na ito, ha? At tutulungan kitang mag-alis dyan! Ayos lang naman po ako dito, Tio Ernesto! Mahihirapan lang po akong makaakyat. Dahil malalim na po palang nahukay ng mga aswang na yan. Basta huwag kang mag-alala, ha? Ianis ka namin ni Wilma niya kapag naubos na naming mapasang ang mga hayop dito. Sige po, Tio. Susubukan ko lang din pong makaakyat sa abot na makakaya ko. Sige, Samuel! Teka, sandali. Ano kaya ang kumikinang na bagay sa bahaging yun? Teka, mapuntahan na. At baka sakaling ginto to. Naku, sayang din kapag hindi ko ito nakuha. Aray! Hayop ka, aswang ka! Teka, mukhang hindi maganda to ha. Kailangan ko na makaalis dito para tulungan ko sina Tio Ernesto at Wilma. Pero bago yan, hukahin ko muna ang bahaging ito para makakuha ng bagay na kumikinang dito. Hindi na ako nag-aksaya ng oras ko noon at nagsimula na akong hukayin ang bahagi kung saan may napansin akong kumikinang na bagay. Binilisan ko ang paghukay, lalo na at kamay lang ang gamit ko ng mga oras na yon. Ganoon na lang ang tuwa ko nang may makita akong ginto roon. Walang pagdadalawang isip na hinawakan ko ito at mabilis na kinuha. Nagulat ako dahil hindi yon isang piraso ng malaking ginto, kundi isang itak na may gintong hawakan. Hindi ko alam, pero nakaramdam ako ng kakaibang enerhiya na dumaloy sa buong katawan ko. Bigla ring kuminang ang gintong hawakan nito sa hindi ko malamang dahilan. Nasa ganoong sitwasyon naman ako nang marinig ko ang boses ni Wilma. Tinulungan niya akong makaalis sa hukay na yon. Sandali lang Kuya Samuel. Bakit dalawa na yung itak mo? At ang isa ay ginto pang hawakan. Nakuha ko lang ang itak na to doon sa hukay kung saan ako nahulog, Wilma eh. Akala ko nga ginto eh. Dahil napansin ko kumikinang pero nagulat ako pagkuha ko. Isang itak pala to. Paano naman po napunta ang itak na yan doon, Kuya Samuel? Hindi ko nga rin alam, Wilma eh. Teka, si Tio Ernesto. Mukhang hindi pa rin siya tapos na makipaglaban sa mga aswang ah. Oo nga pala. Naku, mabuti nga tinagaw ni tatay ang atensyon ng mga aswang na nakalaban ko kanina. Kaya nagawa po kitang tulungan ngayon. Naku, maraming salamat kung gano'n ah. Tara na! Tulungan na natin ang Tio Ernesto para matapos na ang laban sa mga aswang na ito. Sige po, Kuya Samuel. Tara na! Hoy, mga aswang! Samuel! Ako mabuti naman at nagawa kang mayalis si Wilma sa ukay na yon. Oo nga po, Tio eh. Tutulungan na po namin kayo makipaglaban sa dalawang yan. Sige, Samuel! Hindi! Saan mo nakuha ang itak na yan? Doon sa okay na ginawa ninyo. Kung saan ako nahulog dahil sa pagtulak ng kasama mo sa akin. Huwag niyo sabihin na ito ang pakin ninyong kunin sa lugar na ito, ha? Tama ka. Yan na ang hinahanap namin. Ibigay mo sa akin ang itak na yan kung ayaw mong ilibing kita sa hukay doon. Kung ganon, hindi ko ito ibibigay sa inyo. Dahil ako nakahukay nito at isa pa. Ano bang kaya ng itak na ito, ha? At bakit gusto nito makuha? Parang wala namang espesyal sa bagay na ito eh. Bukod sa ginto niyang hawakan. Wala kang alam tungkol sa itak na yan. Hindi pwedeng mapasa kamay mo ang bagay na yan, Samuel. Hindi mo alam kung gaano sa amin ang bagay na yan. Ano ba ang halaga ng itak na ito sa inyo, ha? Wala na kayo ron. Basta't malaki ang may tutulong yan sa amin. Kaya akin na. Ibigay mo sa akin, Samuel. Gagawin namin ang lahat kapalit ng bagay na yan. Kung gusto ninyo, papalitan na lang namin ng maraming ginto. Samuel, huwag na huwag mong susundin ang sinasabi niya, ha? Hindi mapagkakatiwalaan ng mga aswang na yan. Baka imbis na palitan niya ng maraming ginto yan eh. Patayin ka agad tayo kapag ibinigay mo sa kanya ang itak na yan. Kung labis ang halaga niya sa mga aswang na ito, ibig sabihin,
Kakaiba nga talaga ang bagay na yan. Mukhang tama nga po kayo, Tio Ernesto. Malakas ang kutob kong may tinatago ang mga aswang nito tungkol dito eh. Nagalit ang aswang dahil ayaw kong ibigay sa kanya ang itak na gusto nila makuha. Sinugod ko na lang sila gamit ito at napansin ko ang takot sa kanilang mga mata. Hindi ko alam, pero nakaramdam ako ng tuwa dahil doon. Nakipaglaban sa akin ang dalawang aswang hanggang sa nagawa kong sugatan sa bandang dibdib ang isa sa kanila. Nagulat pa ako dahil biglang umusok ang bahagi kung saan siya nasugatan. Dahilan para hindi siya matigil sa kanyang pag-ungol na animoy labis ang sakit na naidulot ng itak sa kanya. Walang hiya ka, Samuel. Hindi ko mapapatawad ang ginawa mong ito sa akin. Teka, bakit kanya nang nangyari sa sugat mo? Umuusok siya at labis na nabubulok. Palalampasin kita ngayon, Samuel. Pero babalikan kita at babawin kong itak na yan sa'yo. Hindi kita titigilan hanggat hindi ko nakukuha ang bagay na yan mula sa iyo. Pumanda ka sa susunod nating pagkikita. Tio Ernesto, ano na pong gagawin natin ngayon? Hayaan na po ba natin sila makatakas? Hindi, Samuel. Habulin natin sila at patayin. Kung hahayaan natin sila makatakas kayo, baka balikat ka nila kapag gumaling ang aswang na nagawa mo sugatan ng itak na yan. Pero kapag pinatay natin sila ngayon, wala ka ng pangangambahan pa sa susunod. May punto po ang sinabi ni Tatay, Kuya Samuel. Kapag nakatakas pa sila ngayon sa atin, hindi lang ikaw ang manganganib, kundi madadamay pati si Tia Kana. Nagbanta na sa iyo ang aswang na yun, di ba? Kaya hindi na malabong gawin niya to sa atin. Aba, yun ang hindi ko hayaang mangyari, no? Hindi pwedeng madamay si nanay. Dahil lang sa itak na ito. Hindi ko naman alam kung bakit napakahalaga para sa mga nilalang na yun ito eh. Sige, Tio. Sundan po natin sila. Hindi na po natin sila bubuhayin pa. Sige, Samuel. Tara na! Hanapin natin ang mga aswang ngayon. Hanggang sa ngayon, nagtataka pa rin ako kung bakit nila tayo kilala. Hindi kaya. Sila ang mga kakumpetensya natin sa pagbibina, Tio Ernesto. Sila lang ang naiisip kong mga tao na nakakakilala sa atin maliban sa mga kanayon natin eh. Yun nga din ang iniisip ko, Samuel eh. Hindi kaya, imbes na ginto ang kinukuha nila, yung itak pala ang hinahanap nila. Baka nga mali tayo nang akalang kinukumpetensyahan nila tayo sa pag-ukay ng ginto. Pero ang totoo, ang itak pala na nahukay mo ang hinahanap nila. Siguro nga, Tio. Pero malalaman din po natin ang tungkol sa bagay na yun, ha? Kapag nakaharap ulit natin ang mga aswang na yun. Bago natin sila tuluyan, sisiguraduhin natin makikilala natin sila. Sige, Samuel. Yun ang gagawin natin sa kanila, ha? Aalamin din natin kung bakit nila gustong makuha ang itak na hawak mo ngayon. Opo, Tio. Hindi na muna namin inisip ang tungkol doon at itinoon na lang ang pansin sa paghahanap sa dalawang aswang na nakatakas. Sinuyod namin ang gubat kung saan namin sila nakitang pumasok. Naging alerto kaming tatlo, lalo na at nakaririnig kami ng mga kaluskos sa aming paligid. Hindi ko maintindihan doon dahil habang mas tumatagal na hawak ko ang itak na may gintong hawakan na nahukay ko, nakararamdam ako ng kakaibang lakas na dumadaloy sa buong katawan ko. Pakiramdam ko rin ay may kasama akong nasa likuran ko lang kaya hindi ko ramdam ang kahit na anong takot sa mga susunod na mangyayari sa amin doon. Nang makarating kami sa gitna ng gubat, natanaw namin ang dalawang aswang na hinahabol namin. Nagulat kami ni Tio nang makitang nakikipaglaban ang mga ito sa iba pang mga aswang. Tay, bakit nakikipaglaban ang mga aswang na yun sa mga kalahin nila? Oo nga po, Tio Ernesto. Di ba dapat nagtutulungan sila? At hindi nagpapatayan lalo na pagkauri lang din naman po sila. Naku hindi sa lahat ng oras ay magkakampi ang mga aswang, Wilma, Samuel. Gaya ng mga tao, nag-aaway rin ang mga ito. Lalo na kung nagkakaroon ng hitwaan ng malalakas at mahihinang uri ng mga aswang. Yun nga lang, mas dehado lang talaga ang mahihina dahil mabilis silang magagapi ng mga kauri nila. Teka, ang ibig niyo sabihin, Tio Ernesto,
Posible may hilang uri ng mga aswang ang nakalaban natin kanina. Marahil ay ganun na nga. At ang kalaban nila ay mas malalakas sa uri sa kanila. Naku, may kutob ako. May kinalaman sa pinag-aawayan nila. Ang itak na nakuha mo, Samuel. Tay, ano na pong gagawin natin? Kapag nagawa patay ng mga aswang na yun ang mga nilalang na hinahabol natin, hindi na natin sila magagawa pang kausapin pa. Hindi na natin malalaman kung sino sila. At kung bakit nila gustong makuha ang itak kay Kuya Samuel. Hindi tayo pwedeng tumunganga na lang at maghintay lang sa mga susunod na mangyayari. Panigurado akong kapag napatay ng mga kauri nila ang dalawang aswang na nakalaban natin kanina, tayo naman ang pupuntiryahin nila. Ganoon din naman ang mangyayari kaya ngayon pala, haharapin na natin sila talabanan. Sige, Tiyo. Sangayin po ako sa sinabi ninyo. Tignan natin. Kung matatakot din ang ibang mga aswang na yon sa itak na hawak ko ngayon. Kung kinatatakutan ito ng dalawang aswang na tumakas mula sa atin, di ibig sabihin, ganoon din ang ibang aswang kapag nakita nila ito. Posible ang iniisip mo, Samuel. Kaya halika na. Kainin Wilma. At puntahan na natin ang mga aswang na yon. Papatayin natin sila kung kailangan. Nang sa gayon hindi na rin sila makapagkasik ng lakip sa mga kanayunan. Sigurado kung sila ang nananalasa sa mga nayon. At kapag pinabayaan natin, mas lalo na pa ang pwede mangyari sa ating bayan. Sige po, Tiyo. Bilisan na po natin ang pagtakbo! Hindi na namin inaksaya pa ang oras naming tatlo. Nang marating namin ang kinaroroonan ng mga aswang na naglalaban, sinigawan namin ang mga ito. Itinuod nila sa amin ang kanilang atensyon at nakita naming galit na galit ang mga nilalang na iyon sa amin. Inihanda na lang namin ni Tio at Wilma ang aming mga sarili. Napansin kong nakatingin sa akin ang mga nilalang. Lalo na sa itak na hawak ko. Bahagya akong nakaramdam ng kaba dahil doon. Kaya inihanda ko ang sarili ko at napahawak na mahigpit sa aking itak. Siya ang binatang sinasabi ko sa inyo. Siya ang nakakuha ng maiwagang itak ni Diamar sa hinuhukay namin. Ngayong sinabi ko na sa inyo ang tungkol sa bagay na yun, pakawalan ninyo ako at huwag ninyo ako papatayin kayo ginawa ninyo sa kasama ko. Itong itak na ito, ang tinutukoy mong mahiwaga. Kaya pala gusto ninyo makuha dahil naniniwala kayo mahiwaga ang bagay na ito. Oo, yan ang nga. Gaya ng sabi ko, wala kayong alam sa itak na yan at sa kaya niyang gawin. Kung ako sa inyo, ibigay na ninyo yan sa mga aswang nito. Baka sakali buhayin pa nila kayo kung ikukumpara sa amin. Walang awa ang mga aswang na ito. Pakiusap, pakawalan ninyo. Hindi! Pinagkuta siya ng ulo ng kauri niya! Samuel! Wilma! Mukhang tama ang mga aswang na yan sa sinabi niyang walang awa ang mga nilalang na ito! Oo nga po, Tay. Mukhang tama rin po ang sinabi ninyo kanina sa amin ni Kuya Samuel. Marahil, inapapabilang sa mas malakas na uri ang mga aswang na ito kumpara sa mga aswang na nakalaban natin kanina. Kung ganoon, kailangan natin mas maging maingat sa kanila, ha? Maganda kayong dalawa. Hindi rin ako pwedeng magkamali sa iniisip kong pinudo ang mga aswang na ito. Marahil, may mga kasamahan pa ang mga ito na papunta rito at sila ang ibang kalaban na tinutukoy ng mga aswang na yon. Ayos ka lang ba, Kuya Samuel? Oo, Wilma. Ayos lang ako. Hindi ko alam kung bakit kinakabahan ako ngayon ang hindi ko rin alam ang dahilan eh. Dagdag pa ron. Nanginginig ang buong katawan ko. Huwag kang matakot, Kuya Samuel. Kung totoo nang mahiwaga ang itak na hawak mo, ibig sabihin, may kakayanan yan lalo na kung gusto makuha ng aswang na ito. Hindi rin siguro basta-bastang itak lang yung hawak mo eh. Tama si Wilma, Samuel. Labanan natin ang mga aswang na ito at huwag nating hayaan na makuha nila ang itak. Paniguradong kapag tumagal ang labanan, malalaman at malalaman natin ang hiwaga ng itak na yan. Baka ang bagay pang yan ang makatulong sa atin para mapuksa ang mga aswang na ito. Sige po, Tio Ernesto. Nang sugurin kami ng mga aswang, kanya-kanya na kaming pakikipaglaban sa kanila. Dahil sa dami nila, sabay-sabay silang umatake sa amin. Napapatingin ako kina Tio Ernesto at Wilma at namamangha na lang dahil nagagawa naman nilang sabayan ang mga aswang na kalaban nila. Noon ko lang din napagtanto
Ang sinabi ni Tio sa amin ni Wilma na dapat ay may alam kami sa pakikipaglaban dahil kailangan iyon sa aming trabaho. Hindi ka nagkamali si Tio dahil nagagamit namin ngayon sa sitwasyong ito. Itinuon ko ang pansin ko sa pakikipagbuno at nagagawa kong mataga ang mga aswang na nakalaban ko gamit ang mahiwagang itak na tinatukoy nila. Nang sumugod sa akin ang dalawang aswang, naging mabilis ang kilos ko at nagawa ko silang mataga sa kanilang mga liig. Hindi na ako nagulat nang umusok ang bahaging iyon at tila mabilis na nabulok. Sige na, Manuel! Patay mo ang mga aswang na yan! Kaya siguro nila gusto makuha ang itak dahil may kakayumang taklay itong kamangyarihan na pwede nilang magamit sa kasamaan! Mukhang tama nga kayo, Tio. Tignan niyo nangyari sa kanila tuwing natatamaan ng itak na ito ang kanilang balas. Umusok at sugat sa tila na bubulok ko. Panigurado kapag natamaan sila sa bandang ulo at leeg nila, hindi na sila mabubuhay pa. Kaya nga, putirihin mo ang bahagi yun ng kanilang katawan para mas mabilis mo sila matalo. Pwede mo rin tagayin ang likuran nila dahil hindi rin sila mabubuhay pa kapag nangyari yon. Kaya mabubulok ang kanilang laman sa puwerteng yon. Sige po, Tio Ernesto. Susubukan ko pang matamaan sila sa bahaging yun ng kanilang katawan. Kumanda kayo sa akin! Dahil bukod sa hindi ninyo makukuha ang itak na ito, papatayin ko rin kayo lahat! Tay! Mas dumarami pa po sila! Siguro, may paparating pa rito sa kinaroroonan natin. Kailangan na natin tapusin ang mga aswang na nandito bago pa makarating ang iba nila mga kasamahan. Pahihirapan na tayo kapag dumami pa sila susugod sa atin! Apo, Tio Ernesto! Ubusin na po natin ang mga ito! Hindi ko alam, pero naramdaman kong parang mas gumaan ang katawan ko. Dahilan para mas bubilis ang kilos ko. Ramdam ko ring naging malakas pa ang bawat pag-atake ko sa mga aswang dahil bumabaon sa kanilang katawan ang bawat pagtagang nagagawa ko. Bawat aswang na natatamaan ko ng pagtaga gamit ng itak, napapahiyaw ng malakas, nabubuwal at halos hindi na rin makagalaw. Hindi ko sila tinitigilan hanggang sa nakuha kong mapatumba ng mabilisan ang 5 aswang na kalaban ko. Napatingin ako sa iba pang aswang at nakita ko ang takot sa mga mata nila dahil sa nakikita nilang nangyayari sa kanilang mga kasamahan. Samuel, mukhang nagdadalawang isip na ang mga aswang na sumugod sa iyo. Takot na sila marahil dahil sa pag-ibayo ng lakas at liksi mo dahil sa mahiwagang itak na sinasabi nila. Tama si Tatay Kuya Samuel. Nakakamanghalang din po na mas nagiging mabilis ang kilos ninyo kumpara kanina. Nang dumating ang mga aswang na iyon, hindi na ako nag-alangan pang sugurin sila. Mahigpit akong napahawak sa itak at bawat aswang na umaatake sa akin, walang awa kong tinataga ng buong lakas sa kanilang leeg. Nagtaka ako kung bakit hindi man lang ako nakaramdam ng pagod noon, kaya napapangisi na rin ako habang kinakabahan ang mga nilalang. Naririnig kong napapahiyaw ang mga aswang na kalaban ni Tio Ernesto at Wilma sa tuwing nagagawa nilang paslangin ang mga ito. Marahil, hindi inaasahan ng mga aswang na kaya naming makipaglaban at mapatay ang kanilang mga lahi, dahilan para bahagya silang napaatras. Hindi na muna sila sumugod sa amin, kaya inakala rin namin noon na natatakot lang talaga sila. Nasa ganoong sitwasyon kami nang sa hindi inaasahan may dumating na isang kakaibang aswang. Naku, hindi maganda to, Samuel, Wilma. Hindi ako nagkakamali na may pinuno ang mga aswang na ito at sigurado kong yan ang leader nila. Bakit naman po, Tay? Teka, may problema po ba tayo, Tio Ernesto? Malaki ang problema natin dahil sa aswang na yan. Kung siya ang pinuno nila, ibig sabihin lang nun, mas malakas siya kung ikukumpara sa mga nasasakupan niya. Kailangan natin mag-ingat sa kanya. At baka siya pa ang makapaslag sa ating tatlo. Paano niyo naman po nasabi yan, Tio Ernesto?
Hindi ko naman hayang mapatingin tayo, Tiyo eh. Ano ka ba? Alam kong hindi basta-basta ang aswang na yan dahil isa siyang agaras! Agaras? Oo anak, minsan na ako nakaenkwentro ng aswang na yan nung maliit pa kami ni Ate Kana. Hindi ako pwede magkamali sa bagay na yon. Ano po ba yung aswang na yung Tiyo? Mukhang may tuturing nga na malakas sila base sa tawag sa kanila eh. Kakaiba ang aswang na yan, Samuel. Malalakas na uri sila na pumapatay hindi lamang ng mga tao, kundi maging ng mga kalahing aswang nila tapos mababa sa kanila. At maging mga ikanto. Masasabing mabagsik ang isang agaras dahil makakaya nitong gawing mahina at walang kalaban-laban ang kanyang mga kaaway sa pamamagitan ng kanyang laway. Kapag nagawa ka nitong kagatin, Sunod-sunod akong napalunok ng laway ko dahil sa mga sinabi ni Tio Ernesto. Napatingin din ako noon kay Wilma na halatang may takot na rin sa kanyang muka. Sinulyapan ko ng tingin ang agaras na tinutukoy ni Tio Ernesto na noon ay nakatitig lang din sa amin. Pinagmasdan ko siya ng mabuti at kakaiba nga siya kumpara sa mga nasasakupan niyang mga aswang. May makisig siyang pangangatawan at may maitim na balat. Nagbabaga rin ang kanyang mga mata at nakalabas ang matutulis niyang mga ngipin. Maging ang buhok nito ay kulay puti at hindi may pagkakailang siya talaga ang namumuno sa mga aswang na iyon. Nakahanda lang kaming tatlo noon dahil alam naming ilang sandali lang. Kapag sumenyas na ang agaras na pinuno ng mga aswang, siguradong magsisimula na ulit kaming makipaglaban. Sa wakas, natagpuan din namin ang mahiwagang itak ni Tiamar. Pinata, walang masasaktan sa inyo kapag binigay mo sa akin ang hawak mong itak na yan. Pangako, makakauwi kayo ng ligtas sa baryo kung saan man kayo naggaling at hindi kami mananalasa roon. hindi mo makukuha sa akin ang itak na ito. Ang mas mabuti pa, patayin kita! Kesa mapa sa kamay mo ang mahiwagang itak na ito na sinasabi ninyo! Teka, ibig sabihin, kayo nga ang naghahasik ng kasamaan sa mga kanayunan! Bakit nyo ginawa yun, ha? At ano ba talaga ang kahalagaan ng itak na ito sa inyong mga aswang, ha? Oo, kami nga may kagagawan ng pampipiktima sa mga kanayunan. Aswang kami, kaya natural lang sa amin ang pumatay ng mga tao at gagawin silang pagkain. Ang tungkol sa itak, mas mabuti na rin siguro hindi ninyo malaman kung ano ang kaya nitong gawin, kung sino ang nagmamay-ari nito at saan talaga ito nagmula. Kung hindi mo sasabihin sa amin, mas hindi mo makukuha ang itak na ito! Matapang kang binata ka! Kung hindi mo ibibigay sa akin ang kusa ang bagay na yan, kukunin ko na lang! Sanay ako makipaglaban, kaya hindi problema sa akin yan! At isa pa, marami kami at tatlo lang kayo. Kaya madali lang sa amin na patayin kayo! Kung inaakala mong papayag kami na mangyari yun, pues, nagkakamali ka! Marami man kayo, pero hindi kami natatakot sa inyo! Kaya namin kayong ubusin patayin! Paglakas naman ang loob mong sabihin yun ah! Binigyan ko kayo ng pagkakataon para iligtas sa mga sarili ninyo, pero nagmatigas kayo! Dahil doon, hindi na ako magdadalawang isip. Nagtapusin kayong tatlo! Kaya-kaya naming lumaban sa'yo. Kahit gaano pa kayo karami. Hindi ninyo hahabulin ang mahiwagang itak na sinasabi ninyo kung hindi kayo nababahalang magiging banta ito sa inyo, hindi ba? Pues, kung ayaw niyo talagang ibigay, simulan na natin ang laban! Tingnan natin kung makakaligtas pa kayo sa mga nasasakupan kong mga aswang. Sinayang lang ninyo ang buhay ninyo para sa isang bagay na wala rin kayong kaalam-alam. Tama ka. Kaya nga aalamin namin kung ano nga ba ang hiwaga ng baki nito at pinag-aagawan ng mga nilalang na katulad ninyo. Alam kong higit pa sa kakayahan ng itak na itong habol ninyo. Sige na!
simulan na natin makipagpuno! At nang malaman kung sino ang natitirang matibay! O sige! Ibibigay ko sa inyo ang labanan na hinihingi ninyo. Mga kasama, sugurin ang tatlong yan! Siguraduhin ninyo papatay ninyo ang mga yan. At wala kayong ititira. Lalong-lalo na ang binatang may hawak ng mahiwagang itak ni Tiamar. Nang magsimulang sumukot ang mga alagad ng agaras sa amin, sinalubong namin sila. Itinuon ko ang buong pansin ko sa pakikipaglaban sa mga aswang na umaatake sa akin. Napasigaw ako noong maramdaman kong tila may tumutusok sa kanang kamay kong nakahawak sa itak. Hindi ko mapigilan ng sarili ko at parang may sariling buhay ang mga kamay ko na walang tigil roon sa pagtagas sa bawat aswang na nakakasalubong ko. Nanlaki ang mga mata ko nang makita kong parang may mga sangang gumagapang mula sa aking kamay hanggang sa braso. Kahit na ganoon, patuloy pa rin ako sa pakikipaglaban. Napansin ko ang galit ng pinunong agaras sa tuwing nagagawa kong patayin sa pamamagitan ng